Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Magandang umaga po. Salamat ulit sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. For the last time, ngayon pong buwan na ito, ay atin pong pag-uusapan ang tungkol po sa pagbibigay. Nawa ay nitong mga nagdaang mga linggo na atin po itong pinag-usapan, nagkaroon na po tayo ng mas malalim, no, at mas tama na pananaw pagdating po sa pagkakaloob o pagbibigay, no, para po sa Panginoon, para sa kanyang gawain. Ano po? So ngayon pong umaga, atin pong buksan ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Muli ko pong hinihiling ang bawat isa na magsitindig bilang paggalang po sa pagbasa ng kanyang salita. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Start. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang bawat isa inyong dinala sa lugar na ito upang ikaw ay aming purihin, ikaw, Panginoon, ay aming pasalamatan at pag-aralan ang inyong pong salita. Sa huling linggo ng pag-uusap namin tungkol sa pagbibigay, Panginoon, nawa ang mensahe ngayon pong umaga ay patuloy na magbigay po ng tama na perspective sa bawat isa sa amin about giving. Nawa kung anuman ang mga struggles namin, anuman ang mga negative thinking namin about giving, nawa ito'y pawiin, tanggalin ng inyo pong makapangyarihang salita. At nawa ay maging malaya, maging masigla, maging tama ang aming paraan ng pagkakaloob sa inyo. At katulad po ng inyo pong pangako, every time na kami ay magkakaloob para sa inyo, you will continue to bless us abundantly. Nawa ito po ay maranasan namin at ito, Panginoon, ay aming ipahayag. Sa aming pag-aaral, samahan mo na po kami, Panginoon. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po kayo. Kung hindi man po lahat, ay marami sa mga Pilipino ang mahilig manood ng boxing. Di ba? At lalo tigit, noong sumikat itong sino nga yan? No, si Manny Pacquiao. Ano po ang ating hero, no? Si Manny Pacquiao. At alam niyo po ba, every time na may laban si Manny Pacquiao, yung kalakasan niya, ganito ay tsura ng EDSA. No? Bakit? No? Nanonood lahat. Ano? Kukunti lang ang dumadaan sa EDSA. Ganon katindi ang hilig ng mga Pilipino sa boxing. Di ba? Pero alam niyo po ba, nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, yung akin pong teacher, no, ay may itinuro sa akin tungkol sa pagbibigay at ginamit niya na illustration ang boxing. No? Ang sabi niya, pagka magbibigay ka daw, magkakaloob ka sa gawain ng Panginoon, dapat ang iniisip mo ay para kang nagbo-boxing. Ibig sabihin nun, ano sabi ko sa kanya? Ito daw, sa boxing kasi, it is better to give than to receive. Di ba? Mas maganda yung bigay ka ng bigay kaysa ikaw yung tumatanggap ng suntok. Di ba? At ang sabi pa niya, no, ang dahilan kung bakit nanalo si Manny sa kanya mga laban, dahil mas marami siyang suntok na binigay. No, hindi dahil sa mas marami siyang suntok na tinanggap at kinaya niya. Hindi po. Mas marami siyang suntok na binigay at marami siyang suntok na malalakas na ibinigay. Sa pagbibigay din daw po, ganun din dapat ang ating pagtingin. No? Mas maigi yung tayo ang nagbibigay, no, kaysa yun tayo ay tumatanggap. Siguro,
sabihin natin sa isip natin, iba yun, pastor, sa pagbibigay. No? Pero makikita po natin mamaya kung gaano kahalaga ang pagbibigay kaysa pagtanggap. At yan na po ang ating napag-aralan ng mga previous weeks. Ano po? Nung first Sunday, siguro naalala nyo, the God who gives us everything we need. Para po, mga kapatid, mas maging tama ang ating pagbibigay, dapat maunawaan nating lahat, no? Na kung may pinakamalaking binigay, no? Sa larangan ng pagbibigay, yun ay ang Diyos. Di po ba? Lahat ng meron tayo ngayon at magkakaroon at nagkaroon tayo, Diyos lang ang nagpagkaloob nun. No? Maging ang buhay natin sa oras na ito, ay hindi natin pwedeng sabihin na akin ito. No? Ito po ay binigay lang sa atin ng Diyos. At alam niyo po ba sa ang buhay na ito ay may hangganan? No? Merong taon, no? Buwan at oras lang na nakalaan ang bawat isa sa atin. Buti na lang hindi pinalam ng Panginoon kung kailan yun. Di ba? Gusto niyo bang malaman? Si Bray, ayaw niyang malaman. Bata pa, no? Kalakasan pa natin, no? At siguro, hindi ko alam kung ano magiging reaction natin kung alam natin. O bawat isa sa atin ay alam. No? Pero mga kapatid, ang gusto ko lang makita natin as we study this, dahil sa may limitasyon ang buhay natin, dapat alagaan natin ito. No? At dapat gawin natin, no, kasi may purpose kung bakit tayo nilagay ng Panginoon, kung bakit tayo binigyan ng buhay ng Panginoon dito. Hindi tayo aksidente, no? Kundi may dahilan ang Panginoon kung bakit. At ang number one, na gusto ko pong makita natin doon, no, ay para ma-realize natin, no, na ang dakilang binigay ng Panginoon para sa atin, para matanggap natin ang buhay na walang hanggan, na makukuha lang natin yon sa Panginoong Hesukristo. At wala nang iba. Matatanggap mo lang yun through this life. Hindi mo na yung matatanggap sa kabilang buhay. Dito lang. Kaya, as much as possible, sinisikap natin na ibahagi ang magandang balitang ito. Sapagkat ang Panginoon, pinagkaloob niya ang ating eternal needs. Ang pinakamahalaga na dapat na meron tayo, yun ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? So, yun po ang una na nakita natin nung first Sunday ng August. No? Ang Panginoon, binigay niya ang lahat sa atin. Second, giving is better than receiving. Ayan, katulad yun yung boxing nga. No? Mas pinagpala, mas masaya ang isang tao na nagbibigay kaysa tumatanggap. And then last Sunday, pinag-usapan natin God's 10%. No? Pinag-aralan natin, bakit inuutusan tayo ng Panginoon na ibigay yung 10% ng lahat ng meron tayo. Okay? Makita natin na lahat ng bagay ay sa Diyos, ang sa atin lang manpower, pero pagka sa hatian, 10% lang bibigay mo sa Panginoon, sa iyo ang 90%. So, can we accuse God of being unfair? Napaka-unfair mo naman, Panginoon. Pati ba naman yung 10%? Kukunin mo pa. Pero last week, nakita natin si Mr. Colgate. No? Naalala ko nga si Tatay Will dun kasi ang pangalan ni Mr. Colgate ay William Colgate. No? Noong 1806. No? 1806 nagsimula yung Colgate at pinangako niya sa sarili niya na kada $1 na makukuha niya sa kanyang business, ibibigay niya yung 10%. So, kumbaga sa piso, ilan ang 10% nun? 10 cents, no? Talagang inaano niya yun. Tapos, ang sabi sa kanya, ang pagbibigay mo, ang paggawa mo ng produkto, dapat tama, walang daya, no? Sakto sa timbang, no? Yung sabon at saka yung Colgate o yung toothpaste. Kaya ito nga yung na-realize ko as I study his life, no? Meron pala siyang 11 anak, no? Pero alam nyo, ang sabi niya,
according sa story, yun nga, sinubukan niya ang Diyos. Nagbigay siya ng 10%. No? Sa lahat. Ang sabi niya, Lord, you bless my business and I'll give you my 10%. Bless ng Panginoon. Nung 1806 yan, ha? Then, nung bless niya, binigyan niya ng 20%. Binigyan niya yung 20%. At lalong pinagpala ng Panginoon. Then sabi niya, I will give you my 30% if you will bless me more. At pinagpala. Hanggang sa nag-50% na. No, hati na sila ng Panginoon. Imagine, 11 anak nito, ha? Kumbaga, he has all the reason para magstay sa 10. Dahil, Lord, ang dami kong gastusin. Ang dami kong pinapakain. But he challenged God. No? At alam nyo, yun nga, sabi ko last week, before he died, according sa kanyang biography, almost 100% na binibigay niya sa Panginoon. Ang alam natin, 90% lang. Pero ang nakalagay sa biography is almost 100%. So, hindi ko alam kung 95% yun or 98% ang binibigay niya sa Panginoon. And because of that, 200 years na po ang Colgate at Palmolive sa mundong ito. Yung kasabayan niya sigurong produkto noon, hindi mo na alam kung ano. Di ba? Pero imagine, 200 years na yung may Colgate sa mundong ito. At it's still growing. Ano? Ang kanyang net worth ngayon ay $62.8 billion. So, hindi pa siya nalulugi. You know why? Because William Colgate decided to give his 10%, 20%, decided to give his wealth to God. So, kung nagawa niya yun, no, at pinatunayan sa kanya ng Panginoon, no, natotoo siya sa kanyang promise. Ganun din po tayo. When we give the 10% to God, the Lord will bless us. Okay? So, ngayong umaga, mga kapatid, ito pong mga sinabi ko ay mga panglabas lang na action, no, when you give. Ang tunay na tinitingnan ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay yung ating puso. No? Paano ka magbigay? Anong dapat attitude mo? No? Kasi ang sabi ng Panginoon dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, basahin nga po natin. Ready, start. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, ang Panginoon, tinitingnan niya yung ating pong mga puso. No? Kumbaga, sometimes, nai-impress tayo sa ginagawa natin outwardly. No? Like, wow, ang laki naman ng kanyang ibinigay. No? Hindi ko kayang tapatan yun. No? Pero nakita natin last week, no? Yung babaeng balo, 2 cents lang ang kanyang binigay. Pero sabi ng Panginoon, malaki ang kanyang ibinigay kumpara dun sa maraming inilagay sa offering. Bakit? Sapagkat yung maraming nagbigay, barya lang yung ibinigay. Pero itong 2 cents na binigay ng balo, yun na lang yung kanyang pera. Tapos binigay niya pa rin. So, sa mata ng Panginoon, no, malaki ang binigay mo, kung titingnan mo kung magkano yung natira. Nakuha niyo po ako. Doon sa babaeng balo, 2 cents lang yung kanyang binigay, pero ilan ang natira sa kanya? Wala. So, ang laki nung binigay niya. No? Pero yung isa na nagbigay, ang dami niyang binigay, pero barya lang pala yun. No? Kumbaga kung may patas siya ng pera, hindi naggalaw yung patas. Okay. So, ang Panginoon, mga kapatid, ay tumitingin sa ating mga puso, sa ating pong pagbibigay. No? So, ano ba ang dapat nasa heart natin when we give? At yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong umaga. Pamagat po ng ating mensahe ay give cheerfully or giving cheerfully. Pagbibigay ng may kasiyahan. Pagbibigay ng masaya, ng natutuwa ka. Okay? Siguro, pumapasok sa isip natin ngayon, pwede ba yun, Pastor? Magbigay ka ng masaya. Totoo, pwede yun. No? In fact, hindi lang natin napapansin, pero maraming beses sa ating buhay, nagbibigay tayo ng masaya.
Di ba? Halimbawa, yung iyong parents, naghirap siya naghirap siya sa paggapang sa'yo na mag-aral. Di ba? Kapag-aral ka ng ayos. At nakita mo yung hirap ng parents mo. And then, nakagraduate ka. And then, nakapagtrabaho ka. Malaki yung sweldo mo. At ibinigay mo yung unang sweldo mo sa iyong magulang. Di ba? Yung anak, kung halimbawa sa ating mga anak, we are proud, nay, tay. No? Ito ang aking unang sweldo. O kaya, siguro, yung halimbawa, nay, tay, kain tayo sa labas. Ako taya, this time. No? Nalala ko si JJ noon, Kuya JJ. Ang tawag dito. Noong mga bata pa kami, lagi kong nililibre sila. Pero sabi niya one time, nung may trabaho na siya, sabi niya, Pastor, kain tayo sa Peking duck. Alam niya, sa Kalapan. Sabi, sige. At so, dahil sanay ako na ako naglilibre, sabi niya, oops, huwag ka nang bumunot. Ako naman this time. No? At masaya siya na ginawa yun. No? Bakit? Sapagkat importante yung tao, no? Sa ating mga anak, importante yung parents natin, no? Pagka binigyan natin, masaya tayo. Hindi tayo nanghihinayang, no? Hindi tayo kakabot-kamot na nailibre ko pa ito, no? Na parang required ba ito? Diba? Kasi when we love the person, hindi mo sinusukat, no? Hindi mo kinikwenta kung ano yung ibibigay mo. Pero pag hindi mo siya mahal, kung hindi importante yung tao, kahit 5 piso lang yan, parang nililista mo yan. Di ba? Or talagang nahihirapan kang bunutin sa bulsa mo. Mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon, ito ang iniintay, ito ang tinitingnan ng Panginoon sa atin pong mga puso. That we give cheerfully. Masaya. No? In fact, ang sabi ng, kung titingnan nyo yung salitang cheerfully dyan, no? Ang ginamit po na Greek word dyan ay, sa English, ang equivalent ay hilarious. No? Tuwang-tuwa. No? Hindi mapigilang tawa. Di ba? Ganun ang hilarious. Napaka-hilarious mong tao. Kaya yung Hilarion pala na pangalan, nakakatawa pala yun. No? But, my point is, pwede tayong magbigay ng natutuwa tayo, ng maluwag sa ating puso, na masaya tayo, that we are proud, no, na pinagkaloob natin. At yan po ang titingnan natin ngayon po umaga. Nung sinulat po ni Apostol Pablo, itong 2 Corinthians, no, siya po ay nasa Ephesus. No? At ito ang Corinth. No? Ang Corinth ay nasa Greece. Nasasakop po siya ng Greece. Ang Ephesus, yan po ay Asia Minor. Ngayon ay Turkey. No? Yang Ephesus. Ngayon, ito pong Corinth, pagka nagpipreach ako ng verse natin, kinukuha natin sa Corinthians, sa 1st and 2nd, lagi ko pong sinasabi, at yun naman nakalagay talaga sa salita ng Panginoon, na kaya sumulat si Apostol Pablo sa Corinth, o sa Church of Corinth, dahil problematic itong church na to. No? Bago pa lang silang church, pero ang dami ng problema. Ano ang mga problems? Division, immorality, idolatry, at saka theology. No? Ang dami kasi mga false teachers agad na pumasok dito sa church at pinasinungalingan lahat ng mga sinabi ni Apostol Pablo. No? In fact, pagdating niya dito sa Ephesus, sumulat agad si Pablo, no? Para i-correct yung mga maling practices ng mga Christians dito sa Corinth. At naayos naman sa awa ng Panginoon. No? Kasi sinugo niya si Timothy, no, para ayusin, and then siya rin mismo from Ephesus, pumunta siya dito para mag-troubleshoot. No? At ang isa pa, no, na kanyang itinuro at inayos, no, ay yung kanilang pagbibigay. Alam niyo po, ang Corinth, kung i-zoom natin yan, merong kanal or yung maliit na daanan ng barko
dito sa bandang ito. At yan po ay dumadaan dyan yung mga kalakal. No? So, mayaman ang Corinth. No? Pero sa kabila ng kayamanan ng mga Corinthian believers, makunat sila. Madamot sila. Kasi, ang hinihiling ni Pablo na tulungan nila ay yung mga mananampalataya sa Jerusalem, yung mga Hudyo. Itong mga ito, mga Gentiles sila. Merong problema kasi ang Gentiles sa mga Jews. No? Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentiles ay second class. Ang first class sila, yung mga Hudyo. So parang pagka tingin sa'yo ng tao, mababa ka, tapos sihingan ka nila ng tulong, anong pakiramdam mo? Tutulungan mo ba sila? Inuutusan ka ng isang tao na tulungan natin sila. No? Parang ako, ang sasabihin ko, tutulungan natin yan. Ang tingin nila sa atin, wala tayong mga kwenta. Pero sinabi, in-emphasize ni Apostol Pablo, ang pangangailangan ng pagtulong sa mga nangangailangan ng mga mananampalataya. No? Sapagkat ito ay paraan ng pagtulong sa gawain din ng Panginoon. So, sa atin pong pag-uusapan, meron tayong 3 lessons, o 2 mahalagang lessons, no? Ayon po dun sa mga talata na ating binasa kanina, na gustong ituro ni Apostol Pablo sa Corinthian believers as they help or as they give, no, to the needy, no, especially sa Christians, especially sa gawain ng Panginoon. At nawa, ito pong 2 mahalagang aral na to ay matutunan din po natin. Okay? Sapagkat sa pamagitan nito, matututo tayo na magbigay ng masaya. Okay? So, ang una, the pattern of giving cheerfully. No? O ang tularan. Paano ba magbigay ng masaya? Ano yung kailangan mong isipin para mangyari yun, para magawa mo yun? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. So, si Apostol Pablo, ginamit niyang illustration ang pagtatanim. Di ba? Sa pagtatanim. So, para daw tayo matuto na magbigay ng masaya, we need to learn the principles of planting and harvesting. Okay? Sino dito ang mga nakapagtanim na? Okay? Lahat tayo nakapagtanim na. Ano yung mga bumubunga? Okay? Ako, ang naalala kong una kong tinanim sa garden namin ay sili. No? At nung may lumabas na nabunga, talagang na-inspire ako. Dati, natamad ako talagang mag-garden eh. Pero nakita kong may bumunga siya. Natuwa ako. Talagang lagi ko siyang dinadalaw. Lagi kong kinukultivate. Lagi kong dinidiligan. So, alam nyo, makakatulong ng malaki sa atin pong attitude sa pagbibigay pagka alam natin ang principles of planting and harvesting. Ano ba mga principles? Una, we get if we sow. Ano po ang ibig sabihin yan? Makakakuha ka lang kung ikaw ay magtatanim. May matatanggap ka kung may itatanim ka. No? Yung, wag kang umasa na may matatanggap ka kung wala kang tinanim. Kaya nyo? Nakakainis minsan yung mga kababayan natin na pagdating natin, halimbawa galing tayo sa abroad. No? Pasalubong namin. Minsan na yung mga galing sa abroad, bakit? Meron ka bang padala? Meron ka bang patago? At kung maka-demand ka, wagas. Di ba? Naalala ko yung isang kaibigan namin. Seaman siya. First time niyang sumakay. At pagdating niya, ang dami niyang pasalubong. No? Sabi sa akin, sabi ko, nasaan yung sa akin? Sabi niya, wala akong pasalubong sa'yo. Bakit? Sumulat ka ba? Yung pinasalubungan ko, yung sumulat lang sa akin.
yung mga nakaalala sa akin. Kung sumulat ka sa akin, may pasalubong ka. Di ba? Pero imagine, nag-expect ako na may matatanggap ako, pero wala naman akong effort na ginawa. Di ba? So, tandaan natin ito. May matatanggap ka kung ikaw ay magtatanim. That's the principle of planting. No? Sigurado yun. Pagka nagtanim ka, may matatanggap ka. May bunga kang aanihin. Second, we get what we sow. No? Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Huwag kang mag-expect na pag nagtanim ka ng mangga, no? Ang maaani mo ay apples. No? Tatanim ako mangga para umani ako ng apples, no? Ng mansanas. Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. No? At minsan, ganito, no? Sabi nga nila, pag nagtanim ka ng galit, ano kaya ang iyong aanihin? Pag nagtanim ka ng maganda, ano ang iyong aanihin? Pag nagtanim ka ng pagmamahal, ano ang iyong aanihin? Diba? So, nasa sa iyo yun kung ano ang gusto mong itanim. Kasi, kung ano yung itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Diba? So, kung magtanim ka ng mga magagandang bagay, yun din ang iyong aanihin. Sigurado yun. Okay? Kasi yun ang principle of planting. Okay? Ang pangatlo, we get more than what we sow. No? Madalas, o hindi lang madalas, kundi basta't nagtanim ka, laging ang aanihin mo mas marami kaysa tinanim mo. Okay? Naniwala ba kayo doon? Okay, sample. Itong isang buto ng mangga, no? Ayon sa mga farmers or agriculturists, no? Pag itinanim mo daw ito, yan ay yan. Siyempre, lalaki yan. At mamumunga siya ng, hulaan nyo kung ilan. Ilang mangga? Hundreds. Yan. May mga tanim to sina ano eh. May tanim ba kayo nito? Oo, sina Ronald. Alam nyo kung ilan? 300 to 500 mangoes. Isang buto, pagka nabuhay ito, pagka namunga siya, mamumunga siya ng 300 to 500 mangoes. So, totoo yun, ano? Mas marami yung ating aanihin kaysa doon sa ating itatanim. Eh, what if tatlong buto tinanim mo? Gaano karami ang aanihin mo? Oh, yeah, 1,500. No? Alam niyo, nakapunta na ako sa plantation ng mangga. No? Kay na Pastor Edwin. No? Pinapunta niya ako doon. At meron siyang siguro mga 50 na tanim ng mangga. Yung kinilabaw ba? Yung malaki, no? Yung kinilabaw. At sabi niya, kumuha ka na hanggat gusto mo. No? Kailangan mag-uwi ka. So, kumuha ko yung mga manibalang. Hindi yung hinog. Yung manibalang yung medyo yellowish pa. 12 yung inuwi ko. Tapos binigyan niya ako ng bagoong. Kung nangangasib siguro kayo. No? Ako rin. Pag-uwi ko sa bahay, kinain ko lahat. Yung 12. Kasi ang sarap talaga niya. Alam niyo, pagkatapos, gas-gas talaga yung dila ko. Sabi ko, hindi ko nauulitin ito. Pero ang point is, pagka nagtanim ka ng isa, ganito ang aanihin mo. Ang dami. Di ba? So, totoo ito. We get more than what we sow. So, hindi ka ba matutuwa nun? Pagtanim? In fact, kahit mapeste daw kahit mapeste ang mangga, no? Halimbawa, 5 lang ang nakuha mo. Lugi ka ba doon? Kung 5? 5 lang o 10 lang yung nakuha mo? Sa ibang tao, lugi yun. Lalo na kung business mo yan. Pero kung tutuusin, isa lang naman yung tinanong mo, tapos ang bumalik 10. Ano pa rin? Tubo ka pa rin. No? So, this is the principle of planting and harvesting.
magiging masaya ka daw sa pagbibigay. Pagka ang thinking mo, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, pag nagtanim ka ng kakaunti, huwag mong asahang sobrang dami, no? Ang iyong matatanggap. No? Pero dito, makita dito, ang gustong sabihin ni Apostol Pablo dito, no? Pag nagtanim ka ng marami ka din matatanggap, maaani. Okay? Ang pang-apat, we get later than we sow. Okay, ito ang problema ng marami sa atin sa pagbibigay. Minsan, bibigay tayo ngayon, bukas gusto natin, nandiyan na yung blessing. Di ba? At pagka hindi dumating, sabihin natin, hindi totoo yung preaching ni pastor. Hindi totoo yung promise ng Panginoon. Tandaan po natin, we get later than we sow. Kumbaga, pag nagtanim tayo, hindi kaagad yan bubunga. Diba? Intayin natin. Alam niyo po ba kung gaano katagal ang mangga bago siya bubunga? No, pagkatanim, 3 to 5 years. Okay? Alam niyo ba yung masarap na mga lansones na inyong kinakain, kung gaano katagal yan, bago yan bubunga? 15 years. No? Kaya meron kaming isang member noon sa San Pablo. Basta't siya ay may bagong apo na pinanganak, nagtatanim siya ng lansones. Para pag 15 taon na yung kanyang apo, meron na siyang makakain na lansones. At ang dami niyang na tanim na lansones dahil marami siyang apo. Pero ang sarap ng mga lansones na yun. Matagal. Di ba? You have to wait. So, many times mga kapatid sa umagang ito, we need to wait on God. Huwag nating apurahin ang Panginoon. No? Sapagkat ang blessing niya ay darating. Okay? Huwag natin siyang pagdudahan. So, dito sa 4 na principles of planting and harvesting na ito, hindi ka ba matutuwa na magkaloob sa Panginoon? Kung ang iyong ipagkakaloob, ang balik sa'yo ay sobrang dami. Okay? So, yun ang una na gusto kong makita natin. Pangalawa, hindi lamang principles of planting and harvesting. Secondly, we need to learn to prepare ahead. Anong ibig sabihin nun? Sa atin pong pagbibigay, dapat maghanda tayo. Ano? Planuhin natin bago dumating ang Sunday. Di ba? Ang sabi diyan, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. No? Sa iyong pagbibigay, dapat kung ano yung nadesisyonan mo na ibigay. No? From your heart. Hindi ka napipilitan, no? At hindi masama ang iyong loob sa iyong pagbibigay. Okay? So, paano mangyayari ito? Paano tayo hindi mapipilitan? Paano tayo makakapag-decide ng tama? Paano natin malalaman na tama yung desisyon ng puso natin na ibibigay? Okay, so magandang yan, Tanong. Ang sabi sa Psalm 119 verse 11, basahin nga po natin. Ready? Go. Okay, so dito, ang gusto kong makita natin dito, ang basis dapat ng ating desisyon ay sa kung ano ang sinabi ng Biblia. Na pagka sinunod natin kung ano yung sinabi ng Bible, hindi tayo magkakasala. Hindi tayo magkakamali. Nakuha nyo? Maging sa pagbibigay natin. No? Ano yung dapat na maging desisyon ng puso natin na ibibigay? Kung ano yung sinabi ng Bible. Okay? Ano ba sinabi ng Bible sa pagbibigay? Sabi niya sa 1 Corinthians 16:2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Okay? So, dito, mayroong dalawa na paraan, para ikaw ay makapaghanda sa pagbibigay mo. Una, you set aside a sum of money. Maganda, hindi naglagay ng price dito si Paul. Ang sabi niya lang, a sum of money, ibukod mo.
Okay? And then ang pangalawa, you save it up. No? Wag mo siyang gastusin. No? Ibukod mo, itago mo. No? Para, pagdating ng collection, no? Hindi ka na matataranta, no? You're ready to give. Kasi alam niyo ba kung bakit naiinis ang maraming mga tao pagdating sa pagbibigay? Sapagkat madalas nasusurpresa sila. Parang, ay, giving na. Hindi ko alam kung meron sa inyo dito na nagpasukli pa. No? Ayun, parang napalaki yata yung bigay ko. Kaya, kinausap yung treasurer na, pwede bang nabigay ko kasi masyado malaki. Pwede yung, kunin ko yung kalahati. Diba? May mga ganun eh. Alam niyo kung bakit nangyayari yon? Because we did not prepare ahead. So, sana, this week, when we give, para maging magaan, para hindi maging masama ang loob natin sa pagbibigay. Ihanda na natin. No? Ano ba yung minimum na nakita natin last week? Ano yung minimum na dapat nating ibigay? Sabi diyan, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Okay? So, 10%, or tithe, 10th part ng lahat ng meron ka. Okay? Yan daw ay ang Panginoon ang may-ari. Hindi ikaw ang may-ari niyan. No? It is holy. Ito po ay banal. No? Sa Panginoon. And then, ang sabi sa Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Verse 10, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, napakatindi ng pangakong to, no? Kung paparangalan mo daw ang Panginoon, no? Sa pamagitan ng iyong kayamanan. Ito, no? Then your barns will be. Mapupuno siya hanggang sa umawas yung iyong bodega, yung iyong storehouse. And then, sabi niya, your vats. Yung vats pala, ito yung parang tapayan, yung lagayan ng tubig. No? Yung lagayan mo ng tubig ay mapupuno siya. Okay? So makita po natin dito, na lugi ka ba dun? Magigipit ka ba pagka nagbigay ka sa Panginoon? Kung ang iyong attitude for giving this money is to honor the Lord. Para pangaralan ang Panginoon. Na ang ibig sabihin ng parangalan dito is to thank God and to acknowledge that God is the source of everything. No? Na ikaw wala kang ginawa para makuha mo yun. Yun ay pure blessing, pure grace of God. No? At ang sabi niya dito, pagka ikaw ay magko-cooperate sa instruction ng Panginoon, God will give you more. At ito nga, hanggang overflowing. Diba, ginamit ko nga yung illustration nung last time, the other Sunday, kumusta yung inyong mga closets? Yung inyong mga cabinets? Gaano karami ang inyong damit? Ilan doon ang hindi nyo na sinusuot? Hindi nyo na kailangan? Ilan doon yung kailangan nyo ng i-dispatcha, ipamigay? Ang dami na, di ba? Lalo na pagka tayo ay nagkaloob sa Panginoon. Talagang the Lord will bless us. Okay? So, yun po ang makikita nating pattern of giving cheerfully. Una, alam dapat natin yung prinsipyo ng pagtatanim at pag-ani. Pangalawa, dapat maghanda tayo. Pagka dumating yung sweldo natin, dumating yung allowance natin, ihiwalay agad natin yung ibibigay natin sa Panginoon. At ganun dapat ang attitude. Ibibigay ko ito to honor the Lord. Okay? Sige.
Ayan yung yung delivery. Sige. Okay. So, makita po natin, mga kapatid, na binigay ito sa ating instruction ng Panginoon, no? Para matutunan natin kung paano magbigay ng may kasiyahan. Okay? Hindi ko po alam kung ano ang ating attitude every time na tayo po ay dumadako sa ating tithes and offering. Hindi ko po alam kung ano ang ating naiisip pagka present sa bawat sa atin yung need ng ating church. No? May mga tao siguro nagsabi na, yan, may meron na naman tayong contribution. No? Meron na naman tayong needs. No? Meron pa ba akong ibibigay? Tandaan natin ito, mga kapatid. No? Huwag nating ibigay yung wala tayo. Okay? At huwag nating gayahin, ibigay yung kayang ibigay ng iba. Kasi ang basis po ng pagbibigay natin ay kung ano yung meron tayo. Doon tayo kukuha. At doon din tayo pagpapalain ng Panginoon. No? At ito nga, yung ating pinag-aralan kanina, no, it is more blessed to give than to receive. If you want to be blessed more or abundantly, you give more. Okay? Again, we cannot outgive God. Hindi natin siya matatalo sa pagbibigay. Because He owns everything. Okay? So, ang pangalawa, the product of giving cheerfully. Ano ang resulta pagka tayo po ay nagbigay ng masaya? Okay? Una, ang sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So, ito ang unang result. For God loves a cheerful giver. Ang una, the affection of God. No? Well, ang gusto ko pong ipakita dito, kahit tayo po ay makasalanan pa, no? Kahit hindi pa tayo sumusunod sa Panginoon, mahal na tayo ng Diyos. No? Kaya nga niya sinugo si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Para maligtas po tayo pagka sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Gusto niya na tayong lahat ay manumbalik sa Panginoon. At isa po ito, no, sa magpapatunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. No? When we give cheerfully, ang produkto, no, ay yung pagmamahal ng Panginoon. Ang sabi po, bakit po tayo mahal ng Panginoon? Because we obey. No? No? Because of obedience. At alam po ninyo, big deal sa Panginoon ang obedience. No? Kumbaga, sa atin pong mga parents, no? Bakit natin dinidisiplina yung ating mga anak? No? Si Jed, pagka dinidisiplina ko yan, ang sabi ko sa kanya, bakit kita didisiplinahin? No? Because you disobey. No? Pero pag nag-obey ka, no, walang discipline at mayroong blessing. Paulit-ulit kong sinasabi yun sa kanya. No? At ito yung yun po ang maganda na naituro po sa akin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. No? When we obey the Lord will bless us. Ang sabi po dito sa John 14:23, basahin nga po natin. Ready? Start. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. No? So, ang tao na nagsasabing mahal niya ang Diyos, dapat sinusunod niya yung turo niya. And then, my Father will love them. No? So, lahat na nagmamahal sa Panginoong Jesucristo, lahat ng sumusunod sa utos ng Panginoon, mamahalin tayo ng Panginoon. Okay? Why? Because we obey. Next, Christ-likeness. No? Anong ibig sabihin ng Christ-likeness? Ang plano po ng Diyos sa bawat isa sa atin, no, nung tayo po ay kanyang iligtas, ay ito. Sa Romans chapter 8, verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Dito po, alam niyo po ba, sa bawat isa sa atin na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, alam niyo po ba, before the foundation of the world,
Alam na ng Panginoon na tatanggap ka sa ganong time, sa ganong sitwasyon, no? And when you meet that person. Ako po, noong December 23, 1983, tinanggap ko ang Panginoon. No? Yun pala, bago pa nilikha ng Panginoon ang mundo, alam na niya. No? At yun ay kanyang itinakda na, predestined. Nakatakda na yun. So, ibig sabihin, walang pwedeng pumigil nun. No? Walang pwedeng mag-delay. Ano? Noong time na yun, noong December 23, 1983. Ayun. Talagang ano tawag dito? Nakatakda ako na maligtas that time. No? No, ako ay 11 years old. So, nung tinanggap niyo si Jesus bilang sarili tagapagligtas, hindi po aksidente yun. No? Hindi dahil sa pinilit ka lang, no? Or wala ka lang magawa. No? Nakatakda yun. No? At sa lahat, tayong lahat na tumanggap sa Panginoon, this is God's plan to be conformed to the image of His Son. No? Na tayo po ay maging katulad ni Kristo. Anong ibig sabihin ng maging katulad ni Kristo? No, magpapapako din tayo sa krus. No? Ang ibig pong sabihin yan, no po, ay yung perfection. No? So, anong ibig sabihin? Ang magiging perfect tayo? Ang ibig sabihin po nitong image of His Son dito, no, ay hindi ka na magkakasala habang nandito sa lupa. But your direction is to perfection. Nakuha niyo po ako? Ang gusto ng Panginoon, makarating tayo sa langit, pero habang nandito tayo sa lupa, binigyan niya tayo ng paraan para makapunta doon. Okay, nakuha niyo ako? Yung direction mo ay papunta doon. Kasi dito sa lupa, nagkakamali pa rin tayo eh. Nagkakasala pa rin tayo. Pero pagka ganun ang nangyari, anong ginagawa natin? Tumitigil ba tayo? No? Gusto ba ng Panginoon? Mag-quit ka na. No? Hindi. Ang Panginoon, nag-provide siya ng paraan para makabalik tayo. Ang sabi niya, humingi ka ng tawad sa Panginoon and the Lord will forgive you. No? And He will give you chances. Many chances. No? Para makabalik. So, ito ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging katulad tayo ni Christ. Kaya, natutuwa ang Panginoon sa mga tao na nagbibigay ng masaya sapagkat ang isa sa gustong matutunan natin, no? Nakatulad ng Panginoong Hesukristo ay ito. Nasabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, basahin niya po natin ulit. Ready? Go. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. So pagdating sa pagbibigay, ganito ang Panginoong Hesukristo. No, He is willing to be poor, to experience poverty. No? He owns everything. Diba? Diyos siya. Pwedeng hindi na siya dumaan dito. Pero dumaan siya dito para maging katulad tayo. Pagdating sa pagbibigay. Na willing tayong ibigay, no, kung ano man ang meron tayo, para sa iba. Para mapabuti, no, ang ibang tao. At ganito po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ito ang gusto ng Panginoon, no, na maging katulad tayo. Kaya, mahal ng Diyos, no, ang mga tao na nagbibigay ng masaya. Because nung ginawa ito ng Panginoong Jesucristo, hindi siya nagreklamo. No? Ito ay may kagalakan na ginawa niya. Isinuko niya, no, yung exercise ng kanyang pagka-Diyos. No? At talagang nagpakababa siya, no, yung sagad na pagpapakababa. No? At namatay siya sa krus. No? At alam po natin na nung panahon na yun, ang kamatayan sa krus, yun po ang pinaka-nakakahiya na klase ng kamatayan, no, sa Rome. No? Pagka pinako ka daw sa krus, ang ibig sabihin, public enemy number 1 ka. Kumbaga sa panahon natin ngayon, pagka although wala na sa atin ditong silya elektrika, pero pagka na silya elektrika ka, ang ibig sabihin, ang tindi ng kasalanan na ginawa mo. Or pagka ikaw ay pinarusahan ng
habang buhay na pagkakulong, ang ibig sabihin, matindi ang kasalanan ginawa mo. Meron pa nga 7 counts. Diba? Noon, ang pagkapako sa krus, ang pinakanakakahiya, nakamatayan. At yun ang dinanas ng Panginoong Jesucristo. Bakit? To save you and me. Para maligtas tayo. He gave His life. Para tayong mga patay sa kasalanan ay mabuhay na maguli. Okay? So mga kapatid, sa umagang ito, mahal tayo ng Diyos kung tayo nagbibigay ng masaya. Una, dahil sa sumusunod tayo sa Panginoon. Pangalawa, ang ibig sabihin, nagiging katulad na tayo ng Panginoong Jesucristo na siyang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Ang sabi pa din sa verse 8, and God is able to bless you abundantly. So, naman natin yun, na-encounter na naman natin yung abundantly na yan, So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, ang daming all, 1, 2, 3. Di ba, madalas na ang expression natin, sana all. Di ba? Eto, if you want to experience all, this all, you give cheerfully. Because the Lord will bless us abundantly. Ang pangalawa, hindi lamang affection ang bunga ng pagmamahal sa Panginoon, ang bunga ng pagbibigay ng masaya ay hindi lamang pag-ibig ng Panginoon, but abundant provision of God. Parang katulad ng falls na to. Di ba? Walang tapos. Dire-diretso ang flow. Di ba? Hindi nauubos. Yun ang ibig sabihin ng abundant. Hindi nauubos. Patuloy na umaagos. Ganyan magpala ang Panginoon. Pagka tayo ay nagbigay ng masaya. Okay? Ang sabi niya, balikan natin itong verse na to. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So pagka ikaw daw ay nagbigay sa Panginoon, God is able to bless you abundantly. Ipagkakaloob niya yung pangangailangan mo. At yung kaloob niya, sobrang dami. Okay? And then, ang pangatlo, na kanyang ipagkakaloob sa atin, or produkto, or bunga ng ating pagbibigay ng masaya, hindi lamang affection of God, hindi lamang abundant provision, but the ability to help others. Okay? Makakatulong din tayo sa iba. Alam nyo, hindi tayo pagkakalooban ng Panginoon ng sobra-sobra, nang walang dahilan. Kasi kung walang dahilan yun, ang tendency, magyayabang tayo. Or hindi natin alam kung paano yung gagastusin. Diba? May dahilan bakit pagka nag-bless ang Panginoon ay marami. At ang blessing ng Panginoon, it is not designed para i-keep natin. Yung hoarding na tinatawag. Diba, nung kahapon yata, may sinugod na warehouse na nagtatago ng napakaraming bigas. Napakaraming bigas. Na kung dinistribute daw yung mga bigas na yun, magmumura daw ang bigas ngayon. Kaya lang, dahil sa tinagong mga bigas na yun, nagmamahal ang bigas. Di ba? Nag-hoard. Ang mga blessing, hindi po ito dapat kimkimin natin, angkinin lang natin. Dapat ipasa po natin ito. Okay? Ang sabi sa Proverbs 11, verses 24 to 25, a person gives freely, yet gains even more. Okay? Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. Okay? Ito po ay sinulat ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito, si King Solomon. Ang sabi niya, kung ikaw daw ay mapagbigay na tao,
you will gain even more. No? Mas marami kang matatanggap. Pero, if you withhold, no, something, kung ikaw ay yung, kikimkimin mo lahat, sabi dito, but comes to poverty. Lalo kang maghihirap. Okay? And then, sabi sa verse 25, a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. If you're a generous person, ikaw ay mapagbigay, magiging maunlad ang buhay mo. Okay? Yan ang sabi ng Panginoon. So, nakita po natin yung dalawang lesson na dapat po nating maintindihan, matutunan, para tayo po ay magbigay ng masaya. Una, nakita natin yung pattern ng pagbibigay ng may kasiyahan. Una, dapat alam natin yung prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. And then pangalawa, we need to prepare ahead. No, para hindi tayo mataranta, no? Sabado pa lang o kaya Friday pa lang, ihanda na natin, no? Para pagdating ng collection, maibigay agad natin. Okay? Pangalawa, nakita natin yung product of giving cheerfully. Again, ito pong produktong ito po ay garantisado. Ito po ay naranasan na ng marami sa atin, na-experience ko na po ito. Mga kapatid, ngayong umaga, gusto ko pong sabihin sa bawat isa. Pinagbibigay tayo ng Panginoon sa kanyang gawain, hindi para tayo po ay gipitin, no? Gutumin, no? Kawawain, hindi po. No? God wants us to give, no? Para ma-experience natin ang blessings ng Panginoon, ang abundant blessing ng Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo malulugi, no, sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon. Kaya, sa umagang ito, let us give cheerfully. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga pangako buhat sa inyong salita. Ito'y nasubukan na namin, naranasan na namin, Panginoon. At dalayan ko po, nawa, kung merong isa o dalawa sa amin dito, ay hindi pa nakakatanggap, hindi pa nakakaranas ng abundant blessing from you. Lord, tulungan mo kami na magbigay ng masaya, magaan sa aming loob, Panginoon. Tulungan mo kami na matutunan ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Tulungan mo kaming maghanda upang sa amin pong pagbibigay sa inyo, ito po'y maluwag sa aming kalooban. Ito, Panginoon, ay hindi kami napipilitan, Panginoon, sapagkat mahal mo ang mga tao na nagbibigay ng masaya. Dalayan ko po, ang mga natutunan namin sa buwang ito ay mamunga ng marami sa amin pong buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mapagbigay, sapagkat ikaw ay may pangako na pauunlarin mo ang buhay ng mga tao na mapagbigay. Lalo tigit po sa inyo at sa inyo pong gawain. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.